Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. At ganun din sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapestahan ni San Andres Apostol. Isa sa mga alagad ng ating Panginoon, ngunit unang naging disipulo ni San Juan Bautista. Sa araw na ito ng ating pagdiriwang, ialay natin sa Diyos ang ating mga natatanging intensyon ng pasasalamat at mga intensyon ng ating mga kapatid, lalo na ang may mga karamdaman, may mga malubhang sakit, at sa mga kapatid nating hindi natin kasama sa mga oras na ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling naming kami laging idalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayoy mapapawalang sala, at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi, at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan,
Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napakikinggan tungkol sa Kanya? Paano sila makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya sinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila, sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo pong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli isang magandang umaga po sa kanilang lahat.
at welcome sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito, alam ko at batid ng bawat isa sa atin ng karamihan o lahat ay may daladalang mga panalangin, mga intensyon, lalo na doon sa may mga sakit o karamdaman o mga dinaramdam sa kanilang mga sarili. At dahil sa pagdidibusyon, pamimintuho kay Santo Padre Pio, ay alam natin na diringgin ng Diyos ang bawat kahilingan, intensyon na ating ilalapit sa Kanya. Magkaganon pa man, huwag tayo kaagad mabibigo o di kaya'y mawawalan ng pag-asa o gana kapag doon sa inaasahang araw at panahon ay inaasahan nating diringgin ng Diyos. Sapagkat ang tunay na mananaig, ang tunay na mangyayari ay doon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ibibigay at ibibigay ang anumang hiling, ating panalangin, anumang intensyon na idinudulog natin sa Kanya, sa Kanyang oras at sa Kanyang panahon. Amen. Kaya umaasa tayo, huwag tayo kaagad maiinip, huwag tayong magmamadali, sapagkat naririnig naman ng Diyos, lalo pa sa tulong at debosyon natin kay Santo Padre Pio. Sa araw na ito yung ating healing mass. Ang misa o ang misang ito ay mismong pagpapagaling para sa ating lahat, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga nanlalamig, no relasyon sa Diyos at ganun din sa ating kapwa. Ngayon pong araw na ito ay kapestahan ni San Andres, isa sa mga apostol ng ating Panginoong Jesus. At siya ay, bago tinawag, ay ang kapatid muna niya na si Simon Pedro, sapagkat siya ay una na disipulo ni San Juan Bautista. Kayo po na mga narito ngayon, sa araw na ito, mga kapatid, handa ba kayong tumugon sa tawag ni Jesus? Baka yung iba ang nasa isip ay kapag tinawag na ni Jesus, ay iba ang nasa isip, tinawag na doon. Pero ganun pa man, may kahandaan din tayo. O kayo, handa na ba kayo? Pero yung sinasabi dito, yung katulad ni San Andres, at ng kanyang mga apostol, yung mga naging alagad ng ating Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay may kakayanang tumugon. Sumagot doon sa tawag ni Jesus. At yung ding pagsunod sa Kanya, ay handa din tayong iwan ang maraming bagay na nagbibigay kasiyahan o mga panandaliang kasiyahan sa atin. Maraming sakripisyo, maraming iiwan. Handa ba kayo? Kaya nyo ba? Yung iba siguro nagdadalawang isip. Walang ibang gagawin kundi iiwan po muna natin sa isang banda ang mga dati nating gawain. Maaaring sa isang banda naman ay magagawa mo pa rin ang dati mong gawain. Yun nga lamang, maaaring sa panibagong layunin at sa panibagong dahilan. Para bang hindi ka na magiging dati, pero kahit anong mangyari, hindi pa rin mawawala sa iyo yung dati at mga nakasanayan. Sa mga oras sa sandaling ito, lahat kayo tumugon sa panawagan ng ating Panginoon na magsimba, dumalo, makiisa sa pagdiriwang na ito ng healing mass na ito. At yung isang bagay ng pagsunod, pagsasakripisyo. Ilan ba sa inyo ang narito ngayon na first time pa lang na nakabisita sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio? Patingin nga po kung marami sa inyo ang mga first time. O di ba, ang dami. So palakpakan po natin sila na sana
Hindi ito yung una at huli ninyong pagbisita, lalo pa sa mga palagiang dumadalaw na narito ngayon. Hindi ba yung pagpunta pa lang nyo dito ay isang sakripisyo na maaaring isinantabi nyo muna yung maaaring dapat gagawin ninyo sa araw na ito? Dahil yun ay kagustuhan ninyo na sumunod, makinig, makiisa sa banal na pagdiriwang ngayon. At nang sa ganun din, makadalaw, makabisita sa debosyon natin kay Santo Padre Pio. Mga kapatid, tinawag ni Jesus ang mga ordinaryong mangingisda para tulungan siyang magpalaganap ng mabuting balita. Ang mga alagad na ito ang unang tinawag ni Jesus. Sila'y mga pawang ordinaryo lamang. Walang mga mataas na pinag-aralan. Hindi sila mga sikat. Wala silang kayamanan. Wala silang kapangyarihan. At si San Andres ay isa sa kanyang tinawag na kapatid ni Simon Pedro. Mismo, no? Iniwan nila ang pagiging mangingisda at sumama sila kay Jesus. At isa sa masasabi nating nakatawag pansin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay ang mabilisan niyang pagtugon sa tawag ni Jesus. Nung tawagan ni Jesus, sina Pedro at Andres, anong ginawa nila? Kaagad, iniwan nila ang kanilang lambat, yung kanilang ikinabubuhay. At silang dalawa, silang magkapatid, ay sumunod kay Jesus. At ganun din na nangyari. Yung tugon ng magkapatid na sina Santiago at Juan, iniwan nila ang kanilang hanap buhay. Iniwan nila pati ang kanilang bangka at ganun din ang kanilang ama, no, si Zebedeo, upang sumunod kay Jesus. My dear brothers and sisters, kapag naririnig po natin ang tinig ng Diyos upang tayo'y maglingkod sa Kanya, sa pamamagitan ng ating mga pang-araw-araw na pangyayari o mga gawain sa ating mga buhay, alam nyo, nararapat lamang po na kagad tayong tumugon. Nararapat lamang na kagad tayong magdesisyon na sumunod sa Kanya. Hindi na tayo dapat magdadalawang isip pa. Mga kapatid, kung pagninilayan po natin ng maigi itong ating ebanghelyo sa araw na ito, ipinapahayag dito na ito'y panawagan o ipinapahayag ni Jesus para sa ating lahat. Yung apat na alagad ni Jesus ay may tinuturing na ordinaryong mangingisda. Subalit, dalubhasa sa kanila o dalubhasa sila, mahusay sa pagiging mangingisda. Kahit wala silang formal na edukasyon, naging alagad sila ni Jesus. Wala silang alam na mataas sa pinag-aralan sa pananampalataya, pero pinili sila ni Jesus. At ano pong ibig sabihin nito para sa atin na naririto ngayon? Simple lamang po, hindi po requirements na magkaroon ng formal na edukasyon o pag-aaral para maging follower o tagasunod ni Kristo. Ang pinakamahalaga ay ang iyong pagnanais, ang iyong kagustuhang tumugon sa tawag ni Jesus. Basta ang mahalaga ay may kahanda kang sumunod at meron tayong kapakumbabaang gagampanan ang misyong nais ni Jesus para sa atin. Kaya nga po minsan, sa pag-iisip ng iba, yung calling o yung pagtawag ni Jesus
ay nakakahon o nakabox na lang para sa aming mga religious, para sa aming mga pare, para sa mga madre. Hindi. Lahat tayo'y tinatawagan ng ating Panginoon na sumunod sa araw-araw. Anumang estado ng ating mga buhay, anuman ang katayuan natin, may pinag-aralan ka man o wala, lahat tayo may kakayanang sumunod. At ano yung magagawa natin? Yung may kabutihan, may katapatan sa ating mga gawain, sa ating pananalita, sa ating mga ikinikilos. Ang pagsunod na may kabutihan ay pagsunod kay Kristo. Ang pagsasakripisyo na maraming bagay na mga pandanaliang kasiyahan ng mundong ito at isasantabi mo ay pagsunod kay Kristo. Dahil umiiwas tayo na makagawa ng masama at pagkakasala laban sa Diyos. Kaya siguro, marami sa atin ngayon, hindi makasunod kapag naririnig nila sa kanilang buhay ang panawagan ng Diyos. Yung simpleng, hindi lamang obligasyon, kundi debosyon na magsimba sa araw ng linggo, ay panawagang makasunod tayo bilang mga Katolikong Kristiyano na hindi ipagpapalit ang anumang kamunduhang ibinibigay ng mundong ito. Ilan ba sa atin ang tumatalikod na sa halip na magsimba, pumunta sa simbahan at magbisita, mas sinanais na makapagchismisan? At ang mga lalaki, pag-araw ng Sabado at Linggo, karamihan nasaan? Sabungan, sugalan, pasyalan. Pinipili ang mga bagay na kagustuhan ng katawan. Nawawala ang tunay na pagsunod at katapatan sa Diyos. Mga kapatid, kapag tayo'y tinawag ng Diyos, anumang galing at talino meron tayo, ay gagamitin natin para sa Kanya. Huwag tayong mag-alala kung wala tayong sapat na edukasyon tungkol sa ating pananampalataya, dahil hindi naman ito ang requirements ng ating Panginoong Hesus. Ang higit na kailangan sa atin ng ating Panginoon ay ang ating pagiging sensitibo sa Kanyang tawag. At ito marahil ang siyang requirements na mas maramdaman natin sa araw-araw ng ating mga buhay ang Kanyang pagkilos at pagtawag. Sa bawat kabutihan, sa bawat katapatan na ating ginagawa sa ating sarili, sa ating kapwa, ay pagsunod sa Kanya. Anumang oras, anumang panahon, lagi po tayo na tinatawag na sumunod kay Kristo. Maramdaman po sana natin lagi ang Kanyang tawag na ito sa atin. Huwag tayong magbingi-bingihan. Huwag tayong magbulag-bulagan. Kayang-kaya nating sumunod sa pamamagitan ng ating mga asal, ng ating mga gawi, ng ating mga kilos, ng ating mga pananalita. Kung laging may kabutihan, may katapatan, at may pagmamahal sa kapwa at sa Diyos. Amen? Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapala
inuming inihain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay ay nihahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang na nalilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giling mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalagitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napapuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linisang sposo, ni San Andres, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaysa niya sa piling mo at sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang pagtugon sa patuloy na pagdami ng mga bumibisita sa pambansang dambana, simula po ngayong Disyembre ay magkakaroon tayo ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras ng misa ay makikita niyo po sa ating screen. Gayon din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at magdagdag ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ika-12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet tuwing 3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng mga pagbabago ng ating schedule ad experimentum simula sa Disyembre. Ikatlo, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mitoy Yunting and the Drivers Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bilhin na ang inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa isang misyon. Ikaapat, bahagi pa rin ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapio merchandise.
May mga available po tayong t-shirts at coffee mug sa mga store outlets ng Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikalima, pansamantala pong hindi muna makadaraan sa main arc entrance ang mga tao at sasakyan dahil sa ginagawang rehabilitation ng NSPP Bridge. Maaari pong gamitin ang lumang gate upang makapasok sa loob ng Pambansang Dambana. Umaasa po kami sa inyong pangunawa. Isusunod po kaagad pagkatapos ng misang ito ang healing liturgy. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Muli magandang umaga po at mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Susunod na po ang liturhiya ng pagpapagaling. Ating gunitain ang buhay na banal ng isang pari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nagtuutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Padre Pio, taga-Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob, kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan, upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ang pagbabasbas sa mga gabit sa pananalangin. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan at mga bulaklak na rosas na nagpapalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Muli magandang umaga po at mag-iingat kayo sa inyong mga pag-uwi. Maraming salamat po sa muli inyong pagdalaw. Sa iyong pagyao, di pa rin natatapos ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Mga daing namin at mga pagluha